may nagpapakuha sa amin na kailangan niya daw igamot sa pigsa ng kanyang kapatid. Ngayon, kukuhaan namin ngayon nga mag-asawa. Tara na. Punta tayo, samahan niyo kami. Dito ang aming daanan. Doon tayo kukuha sa lumang bahay ng aking biyanan at nandoon ng maraming lunas, halamang gamot. Andiyan na yung log ni ate. Wala pa. Nalutan na daw, sabi ni Kunkun. Si Tigre hindi sumama. Ayaw niya magsama. Nagdating na yung log mo. Kanina pa inilog tayo. Sinari ko naglog. Nakatuyo ka, Ate Len? Paano? Kanina walang signal doon. Tuyo yan? Tuyo-tuyuin yan. Magandang init. Ano? Hanggang mahaba ang init ngayon kaysa kahapon. Kaya nga. Isang bilad na lang yan. Ang tsay pang dala sa bayan. Ah, tuyuin? Tutuyuin? Ibibigay doon sa ano? Malutong na daw. Malutong na daw, sabi ni Vic. Tuyo! Tuyo na daw. Tulik pa. Tuyo! Tuyo na daw. Tiga sa tiga? Wala dito tao, Ate Len. Abang ko. Parang wala pa yata. Magkuha kami lunas. Ay, oh. Nagsipaghinugan na ang palay. Ang schedule nito ng harvester ay sa Martes. Sa araw ng Martes. Wala na oh. Ito ay parang wala naman ah. Mangunguha kami ng ang halamang gamot na lunas. Ito ay mabisa siya sa pigsa. Talagang sinisip-sip ang ano, sinisip-sip ito ang mata ng pigsa. Kasi yung sa anak ko nga babae, kaya nakasabi ako nga mabisa ito. Ang anak kong babae ay nagkamayroon ng pigsa sa likod, malaking malaki. Ngayon naka-schedule na sana yun sa hospital na operahin. Ay di malaking gasto sana namin dahil sa private hospital namin pina-check up, in-schedule siya sa operasyon. Hindi lang na-operahan at sobra ang maga. Ngayon may nalaman namin nga mayroong ganitong dahon ng lunas, halamang gamot. May nagsabi nga tiyagaan lang namin ng tapal para sipsipin ang nana. Totoo nga, nalabas yung mata ng pigsa, lumabas talaga lahat. Sinipsip niya ng sinipsip hanggat may nana, sinisipsip niya. Ang malaking bukol nung anak ko sa likod, kumupis, natanggal ito. Natanggal niya nito. Hanggang sa ngayon, gumaling na, nagplat na talaga siya dahil sobrang laki noon. Ang sabi ng doktor ay kailangan pa daw biopsy para malaman kung ano daw anong klaseng bukol siya, kanseros o hindi. Sinagaan namin dito, gumaling siya. Kaya ito ang nirekomenda din namin sa aking kaibigan. Kapatid niya daw ay nagsasakripisyo sa sakit ng pigsa.
ito ang inano ko. Sabi ko, gamutin niya lang ng ganito. Kaya nangunguha kami. Pakuha ko mamaya sa kanya sa bahay. Yan. Nandito kami ngayon sa dati naming tinirhan. Ayun. Yan ay malaki noon. Sinira na lang namin. At ito naman, sabyanan ko. Parang ito ay haunted house na matagal na nga hindi tinitirhan. Parang pagbago ka pa lang ay matatakot ka. Dahil walang kapitbahay. Dito lang sa gitna ng ano. Ito, gitna ng mga kakahuyan. Masaya kami din eh. Pero malamig. Malamig dito. Ito ang aming sakayan dito. Duyan, wag lang maputol. Ayan. Maganda ang view dito. Tapos tahimik, mahangin. Napakatahimik talaga, malayo sa maingay. Malayo sa ingay ng sasakyan, ingay ng mga tao. Kaya mas pinili namin na dito kami maglagi para iwas stress, pangalis stress, dahil pag nakikita mo na ang iyong mga halaman, katulad nito, sa mga palay, malapit na maani. Maganda na sa pakiramdam dahil sa sobrang mahal ngayon ng bigas. Sa Martes, harvester na yan. Ang presyo ng bigas dito sa amin ay 3,500 ang isang sako. O, amakin mo yan. Kung wala kang hanap buhay, wala kang trabaho, saan mo yung kukunin? Ay samantala dito, masipag ka lang magtanim, kahit gumastos ka, sobra naman ang kita mo. Bawi-bawi naman, sobra-sobra sa pangkain. Kaya ito ay Martes na ka-schedule ang harvester dito sa amin. Magpapa-harvester kami dahil para madalian. Kasi parang paulan-ulan na naman. Kahapon sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Matagal. Kaya kami ay magpa-harvester na lang. Para saglit lang, nasasako na. Isang oras lang, nasasako na. Isang oras lang, nasasako na. Tapos na yung ating yun. Oo. Kaya mas maganda kung harvester. Tingnan namin yung tanim niya daw. Dito sa likod ng aming bahay. Halos matagal kami dito noon nakatira, halos 2 taon. Pero ahas lang. Ay, may butas pala din pa, oh. Magang tirahan ng mga kon. Baka may kubra dyan. Ayan, oh. Sigurado yan. Kakatakot. Ayun, oh. Ang butas. Oh, nakakatakot, oh. Tara na. Kaya, Kita mo yung palay. Yan, ang palay. Dilaw na. Yan. Sobrang dilaw na sila. Malawak-lawak itong harvester rin sa Martes. Ito ay nung dito kami nakatira. Yan, nakakatakot lang dito, parang may ahas. Yan, nandyan ang tayo ng aming CR. Tapos dyan ay malaki ito, ang bahay na ito nung dito kami tumira ay ngayon, oh. Giba-giba na. Dahil wala na nga si may nakatira din eh. May kanya-kanya ng bahay sa kahawanan, kaya
Wala na si may nakatira din. Balik na kami. Dati ay nung bago pa kami dito, gusto ko rin sana dito tumira. Kaya nga lang ay nag-aaral pa noon ng kinder ang aking bunsong anak nga kambal. Ay pag umulan naman, sobrang putik, tapos malayo sa school. Tapos puro pa naman babae ang mga anak ko nga nag-aaral. Kaya hindi kami dito nagtagal. Ang ganda Halos lahat hinog na ang mga palay. Kakatuwa na tingnan. Dito. Bahay nito. Bahay ng hipag ko dito. Yan, sa taas na yan. Yan naman ang may-ari nito ng tubigan na ito nga diretso. Maghapon na nagbibilad ang aking hipag ng palay, tuyo na. Maghapon lang, tuyo na kami kahapon. Hindi kami nakatuyo, gawa nga ng dami sagi. Hanggang tanghali lang at sobrang lakas ng ulan nung wala pa alas 12, nag-ulan na. Sobrang lakas. Kaya nagtigil kami ng ng pagbibilad. Ay, sobrang init. Yan. Simpleng bahay. Pero maganda, malinis ang palibot. Tapos doon ay yan. Ang sarap ng ligo ng mga itik. Madaming tubig nung pag-ulan kahapon ng malakas na malakas. Dito na kami uli sa bahay. Ito ay anahaw. Hindi ito kilala sa amin sa Bisaya. Dito lang sa Katagalogan kilala ito at gamit na gamit nila ito sa pagbububong ng bahay, yung mga malalaki. Marami dito yan. Doon sa amin, ang uso doon pawid. Dito naman ay anahaw. Bubong na bubong nila yan dito. Tara na. Wait na tayo. Ang taas na ng aming kahoy na dao. Yan, taas. Yan, haba. Hapon na naman. May puso na. Puso na ang aming tordan nga saging. Ito yung pang-asim. Anong pangalan nito pa? Dikay. Ito naman ang pang-asim dito, dikay. Masarap ito panglagay sa ginataan. Parang bagin siya.